Lumabas sa pinakabagong survey ng TD Bank at Leger na 90% ng mga estudyante nakararanas ng financial stress. Higit kalahati o 53% ng mga tumugon sa survey nahihirapan na raw sa pagbili ng pagkain o pagbayad ng rent. 41% naman nagsabing mabigat na raw sa bulsa ang lumabas o social spending. Ayon sa isang university student mula BC, isa raw sa mga hamon na hinaharap nila ang pagtratrabaho ng minimum wage lamang ang sinasahod. Most of the employers wanted experience na ganyan-ganyan. So, siguro yun yung pinaka-struggle. 53% naman ng estudyanteng tumugon sa survey nahihirapan raw sa pagbayad ng kanilang utang tulad ng credit cards. Masyado raw kasing madaling lumubo ang utang, lalo na raw kung hindi binibigyan pansin kung anong nilalagay sa credit. You know, when using a credit card, like, okay, pay, parang hindi mo siya naiisip na, oh, ito na pala, laki na pala nung total mo for a month. So, me, myself, what I do is, if kaya ko siyang bayaran ng cash, I pay it in cash. 7 naman sa bawat 10 estudyanteng na survey, nagsabi na ang financial stress ay nakakaapekto sa kanilang pag-aaral, 42% sa mental health at 27% naman sa kanilang tulog. I surround myself to people na very positive mindset, or sometimes may mga pag-uusap na mga problems, issues, ganyan. Pero we try to uplift each other. Kaya importanteng magkaroon ng budget ayon sa TD survey at sulatin kung magkano ang ginagastos kumpara sa savings o kita. Dagdag ng kababayan, makakatulong din ang pakikipag-usap sa mga guidance counselors sa mga universidad o kolehiyo dahil saksi sila kung paano makapag-apply sa mga grants at scholarships. Help you with your finances, with your budgeting. So they also give out accommodation grant per semester. So you have to be proactive in university because that grants, hindi siya ina-announce eh. So you have to be proactive because ako, hindi ko rin alam yun. So sinabi lang din siya sa akin. So most of my friends na nakakasama ko sa classes, have you applied for accommodation grant, for a food relief grant? So yeah, you have to be proactive. You have to be continuously networking with everybody. Binuo ang TD Leger Opinion Panel July 29 ngayong taon hanggang August 17, kung saan higit 1,000 mga Canadians ang lumahok. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.